6 na dahilan kung bakit kailangan mo nang magbalik loob sa Diyos. Una, dahil may pararating na paghuhukom. Darating ang araw na hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, mabuti man o masama, ayon sa kanilang mga gawa, salita at puso. Walang makatatakas sa kanyang hustisya, kaya't habang may panahon pa dapat nating pagsisihan ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Ang pagbabalik loob sa Diyos ngayon ay paghahanda sa ating walang hanggang buhay. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan sa oras ng paghuhukom, Roma 14 verse 10, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Pangalawa, dahil Siya lamang ang makapagpatawad ng ating mga kasalanan. Walang ibang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan kundi ang Diyos lamang. Hindi ito kayang gawin ng ating mabubuting gawa, relihiyon o sariling sikap. Sa pamamagitan lamang ni Hesukristo tayo napapatawad, sapagkat Siya ang nagbuwis ng buhay sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang sinumang lumapit sa Kanya ng may pusong nagsisisi ay tatanggap ng Kanyang awa, kapatawaran at bagong simula. 1 Juan 1 verse 9. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, Siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo at linisin sa lahat ng kalikuan. Pangatlo, dahil ang buhay na malayo sa Diyos ay walang kabuluhan. Maraming tao ang naghahanap ng kaligayahan sa kayamanan, kasikatan o kapangyarihan, ngunit sa bandang huli, nauuwi ito sa kawalan. Ang buhay na hiwalay sa Diyos ay parang isang punong tuyot. Walang bunga, walang direksyon at walang saysay. Kapag tayo ay bumalik sa Diyos, binibigyan niya tayo ng layunin, pag-asa at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa piling niya, nagkakaroon ng tunay na kabuluhan at direksyon ang ating buhay. Juan 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay siyang namumunga ng sagana. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. Pang-apat, dahil mahal ka ng Diyos ng walang kondisyon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating kabutihan o mga nagawa. Kahit tayo ay nagkasala at lumayo sa Kanya, patuloy pa rin niya tayong minamahal at tinatawagan na magbalik. Ipinakita niya ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang anak, si Hesukristo, upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Kapag tayo ay bumalik sa Diyos, tinatanggap niya tayo ng may bukas na mga bisig, handang patawarin at yakapin muli. Roma 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Pang-5, dahil Siya ang tanging daan patungo sa kaligtasan, maraming tao ang naniniwalang may iba't ibang daan patungo sa Diyos. Ngunit ayon sa Biblia, si Hesukristo lamang ang tanging daan sa kaligtasan. Siya ang tulay na nag-uugnay sa makasalanang tao at sa banal na Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nagkakaroon tayo ng bagong buhay at katiyakan ng kaligtasan. Ang pagbalik loob sa Diyos ay hindi lang tungkol sa relihiyon, kundi sa isang personal na relasyon sa ating tagapagligtas. Juan 14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pang-6, dahil malapit nang dumating ang Panginoon, ang mga pangyayari sa ating mundo, mga digmaan, sakuna at moral na pagkabulok ay mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi natin alam ang eksaktong oras, kaya't kailangang maging handa lagi. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi dapat ipagpaliban sapagkat maaaring dumating ang araw na huli na ang lahat. Ang mga handa at tapat sa Kanya ay tatanggap ng walang hanggang buhay sa Kanyang kaharian. Mateo 24 verse 42. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon.